Bilang isang macroeconomist, nasawi sa pag-ibig pero bida sa graph. Madalas akong mapatitig sa isang malaking joke na nagaganap sa pandaigdigang merkado. Sa loob ng ilang dekada, halos sambahin ng buong mundo ang Japan bilang ultimate sana-all simbolo ng disiplinang pangmalakasan, teknolohiyang parang galing sa hinaharap at yamang hindi nauubos. Sila yung dambuhala ng Asya na nagparamdam sa mga taga-kanluran noong dekada 80 na sila na ang bagong bida. Pero bes, anyari ngayon? Bakit tila ang ekonomiyang ito ay hindi naman sumabog sa isang bonggang krisis na pangpelikula pero may malinaw at nakakabahalang pakiramdam na parang unti-unting hinihingal sa pag-akyat ng hagdan? Ang mga manonood, mamumuhunan at mga estudyanteng pilit iniintindi ang ekonomiya ay napapakamot na lang sa ulo sa isang napakalaking tanong. Saan ba talaga nag-fail ang Japan? Paano ang isang bansa na dati ay nagpapakaba sa Amerika at Europa ay nauwi sa pagiging struggle is real laban sa napakababang paglago sa loob ng maraming taon? Hindi ito simpleng kwento ng biglaang pagkaka-ghost ng swerte. Ito ay isang masalimuot na pagsusuri sa isang sistemang unti-unting nauubusan ng hininga sa ilalim ng sarili nitong bigat. Sa episode na ito, hihimayin natin ang mga nakakalulang dahilan kung bakit ang isang dating superpower ay tila na-trap sa isang mahaba at mabagal na paghina at kung ano ang mga aral na dapat nating matutunan bago tayo maging susunod na biktima. Para magets natin ang kasalukuyang drama, kailangan muna nating balikan ang peak ng Japan noong sila pa ang main character. Noong 1980s, ang ekonomiya ng Japan ay parang naka-unlimited cheat code. Ang halaga ng real estate sa Tokyo ay sobrang lala na sinasabing ang lupang kinatatayuan ng Imperial Palace ay mas mahal pa kaysa sa buong estado ng California. Isipin mo yon, isang palasyo lang laban sa Hollywood at Silicon Valley. Ang mga korporasyong Hapones ay parang mga batang nasa candy store. Binibili ang mga iconic na ari-arian sa Amerika tulad ng Rockefeller Center na parang bumibili lang ng kwek-kwek sa kanto. Ang modelong pang-ekonomiya nila na nakabase sa relationship goals ng gobyerno at korporasyon, panghabambuhay na trabaho at agresibong pag-export ay itinuturing na perpekto. Pero ang panahong ito ng labis na pag-apaw ng pera ay lumikha ng isang napakalaking asset price bubble. Nang pumutok ang bula na ito noong early 1990s, nagsimula ang tinatawag na lost decades o ang mga dekadang parang nawala sa mapa. Ang trahedya dito ay hindi lang ang pagputok ng bula, kundi ang awkward na reaksyon ng ekonomiya pagkatapos sa halip na mabilis na bumangon tulad ng inaasahan sa normal na cycle ng kapitalismo, ang Japan ay pumasok sa isang mahabang yugto ng istagnasyon. Ang mga kumpanya ay tumigil sa pamumuhunan para magbayad ng utang at ang mga mamimili ay nag-ipon ng pera sa halip na gumastos na nagpasimula ng isang mapanirang cycle ng deflation na hanggang ngayon ay nag-iwan ng malalim na peklat sa utak ng buong bansa. Dito na tayo papasok sa unang malaking dagok na sumira sa pundasyon ng Japan. Kung titingnan ang kanilang mga reserba at yaman, hindi naman sila pulubi. Ang tunay na kakulangan nila ang pinakamalalang krisis na kinakaharap nila ay ang kakulangan sa mga kabataan. Ang demografiya ang naging pinakamabigat na kalaban ng bansa at hindi ito nadadaan sa filter. Ang populasyon ng Japan ay mabilis na tumatanda habang ang birth rate ay patuloy na bumabagsak sa mga antas na parang ayaw na talagang mag-anak ng mga tao. Ito ay nagreresulta sa isang nakakatakot na katotohanan. Ang workforce nila ay patuloy na lumiliit taon-taon. Kapag ang isang bansa ay nawawala ng mga manggagawa, ang kakayahan nitong gumawa ng mga produkto at serbisyo ay natural na babagsak, parang group project na ikaw na lang ang gumagawa. Bukod pa rito, ang mga matatanda ay hindi na masyadong gumagasto sa mga bagong bahay, sasakyan o luho na nagpapahina sa pangmatagalang pagkonsumo ng bansa. Ang dinamikong pamilihan na dating nagtulak sa paglago ng Japan ay naging isang lipunan ng mga pensyonado. Ang kakulangan sa human capital na ito ay hindi masosolusyunan ng simpleng pag-imprenta ng pera o pagbaba ng interes dahil ito ay isang pisikal at biolohikal na limitasyon na sumasakal sa anumang pagtatangkang pasiglahin muli ang ekonomiya.
Ang pagtanda ng populasyon ay hindi lang nangangahulugan ng mas kaunting manggagawa, nagdadala rin ito ng napakalaking pasanin sa bulsa ng gobyerno at ng mga nakababatang henerasyon na puyat for the future. Habang dumarami ang mga umaasa sa pensiyon at nangangailangan ng pangangalagang medikal, ang gastos para sa Social Security at public healthcare ay patuloy na lumolobo na parang bills mo sa kuryente tuwing summer. Ang mga pondong sana ay magagamit para sa inobasyon, edukasyon at pagpapaunlad ng infrastruktura ay napupunta na lang sa pagpapanatili ng sistema ng kalusugan para sa mga matatanda. Para sa mga negosyo, ang sitwasyong ito ay isang total nightmare. Naiipit sila sa isang sitwasyon kung saan kailangan nilang mag-innovate at makipagsabayan sa pandaigdigang teknolohiya, pero kulang sila sa mga sariwang talento at batang isip na magpapatakbo ng mga bagong ideya. Ang mga kabataang manggagawa ay labis na nabibigatan sa pagbabayad ng mataas na buwis para suportahan ang mga lolo at lola na nagpapababa ng kanilang disposable income at nag-aalis ng kanilang kakayahang bumuo ng sariling pamilya. Ito ay isang vicious cycle. Dahil mahal ang mabuhay at mabigat ang buwis, mas kaunti ang nag-aanak na lalo pang nagpapalala sa krisis sa hinaharap. Ang lipunan ay tila unti-unting kinakain ang sarili nitong kinabukasan at walang delete button para rito. Hindi na ito isang sikretong pwedeng itago sa ilalim ng kama. Ang mga pandaigdigang institusyon tulad ng OECD ay naglabas na ng mga diretsahang babala na parang scene zone sa hinaharap ng Japan. Ayon sa kanilang mga pagsusuri, kung ang kasalukuyang trend ng napakababang birth rate, mabilis na pagtanda at ang mahigpit na patakaran laban sa malawakang imigrasyon ay hindi magbabago, ang Japan ay literal na nawawala sa mapa ng demografiya. Habang ang ibang bansa ay nagpapasok ng mga imigrante para punan ang kakulangan, ang Japan ay nag-aatubili pa rin dahil sa malalim na kultural na pagnanais na mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan at pagiging pure. Bagaman may mga hakbang ang gobyerno para luwagan ang visa para sa mga dayuhang manggagawa, ang bilang na pumapasok ay parang patak lang ng ulan sa gitna ng tagtuyot kumpara sa milyon-milyong trabahador na nawawala dahil sa pagreretiro at kamatayan. Ang matematika ng macroeconomics ay hindi nagsisinungaling. Walang bansa ang maaaring magtala ng malakas na paglago kung ang mismong bilang ng mga taong gumagawa at kumokonsumo ay patuloy na umuurong ng walang preno. Ngayon, lumipat tayo sa ikalawang layer ng problemang ito, ang issue ng productivity na parang alamat na lang sa Japan. Sa isip ng maraming tao, ang Japan ay kasing kahulugan pa rin ng efficiency mga bullet train na umaalis sa eksaktong segundo, mga pabrika ng Toyota na nagpasimula ng just-in-time manufacturing at mga robot na parang mas matalino pa sa atin. Totoo na ang Japan ay nananatiling napakalakas sa maraming advanced na industriya tulad ng precision machinery at robotics. Pero sa kabila nito, ang pangkalahatang potential growth rate ng bansa ay nakababahalang mababa. Ang Bank of Japan mismo ay naglabas ng mga pagtataya na ang potential growth nila ay nasa paligid lamang ng 0.65%. Ano ang ibig sabihin nito sa wika ng macroeconomics? Nangangahulugan ito na kahit walang pandemya, walang pandaigdigang krisis, at umaandar ang lahat ng maayos, ang ekonomiya ng Japan ay halos hindi na makakaabante. Ang makina ay umaandar, oo, pero ito ay nasa pinakamababang gear at wala nang ibibilis pa. Ito ang nagpapatunay na ang Japan ay hindi mamatay dahil sa isang malakas na suntok. Sila ay nanghihina dahil unti-unti silang nawawalan ng makina sa loob ng maraming dekada. Bakit ba napakababa ng produktibidad ng Japan sa kabila ng kanilang reputasyon sa teknolohiya? Ang sagot ay nakabaon sa kanilang kultura ng pagtatrabaho at istruktura ng korporasyon na parang panahon pa ni kopong-kopong. Maraming kumpanya sa Japan, lalo na ang mga SMEs, ay napag-iwanan sa digitalisasyon. Habang ang buong mundo ay gumagamit na ng cloud computing at AI, maraming opisina sa Japan ang umaasa pa rin sa mga fax machine at pisikal na selyo o hangko para sa mga dokumento. Isang malaking what the heck sa gitna ng 2024.
Bukod dito, ang kultura ng mahabang oras ng pagtatrabaho, ang tinatawag na salaryman culture, ay hindi automatikong nagre-resulta sa mas mataas na output. Kadalasan, ang mga empleyado ay nananatili sa opisina hanggang gabi hindi dahil marami silang tinatapos, kundi dahil sa obligasyong panlipunan na huwag umuwi bago ang kanilang boss. Ang ganitong rigid na sistema ay pumipigil sa inobasyon at nagpaparusa sa pagiging malikhain. Ang kakulangan ng kakayahang mabilis na mag-adapt sa mga makabagong software at pamamaraan ng pamamahala ay nagiging isang mabigat na angkla na humihila sa buong ekonomiya pababa. Ang alamat ng kahusayan ng Japan ay nabuo sa panahon ng hardware, pero sa panahon ngayon ng software at digital agility, ang kanilang luma at mabagal na sistema ay naging isang malaking kahinaan. Ang isa pang pangunahing dahilan ng mababang produktibidad ay ang pag-iral ng tinatawag na zombie companies. Ito yung mga kumpanyang matagal na sanang dedo dahil hindi na sila kumikita, pero pinananatiling buhay ng gobyerno at mga bangko sa pamamagitan ng napakababang interes at tulong pinansyal. Ang layunin ng pulisiya na ito ay maiwasan ang malawakang kawalan ng trabaho na mukhang mabait pakinggan, pero sa pananaw ng macroeconomics, ito ay isang malaking pagkakamali sa pag-allocate ng kapital. Ang pera, talento, at lakas paggawa na sana ay mapupunta sa mga bago at inobatibong kumpanya, mga startups na magdadala ng Japan sa hinaharap ay naitrap sa loob ng mga patay na kumpanyang ito. Dahil ang mga zombie companies na ito ay hindi nag-i-innovate at nag-aalok lamang ng mababang sahod, hinihila nila pababa ang average na produktibidad ng buong bansa. Ito ay parang isang katawan na patuloy na nagbibigay ng dugo sa isang bahaging matagal ng patay, habang ang mga bagong selyula ay namamatay sa gutom. Ang kawalan ng creative destruction ang proseso kung saan ang mga lumang industriya ay namamatay para magbigay daan sa mga bago ay pumipigil sa Japan na makabuo ng mga susunod na tech giants tulad ng nakikita natin sa Amerika at Sina. Mula sa produktibidad, lumipat tayo sa ikatlong malaking dagok na direktang nararamdaman ng bawat mamamayang Hapones. Ang ilusyon na sila ay yumayaman. Kamakailan nagkaroon ng malaking balita na ang mga tao sa Japan ay nakakaranas sa wakas ng pagtaas ng sahod. Matapos sa mga dekada ng stagnant na sweldo, ang mga malalaking korporasyon sa ilalim ng presyon ng gobyerno ay nagpatupad ng pinakamalaking pagtaas ng sahod sa loob ng maraming taon. Sa unang tingin, ito ay isang napakagandang balita at tila hudyat ng pag-asa, pero mayroong isang malaking bitag na itinatago ang mga numero. Napansin ng mga mamamayan na kahit tumaas ang kanilang sweldo sa papel, hindi pa rin nila nararamdaman na sila ay tunay na mas mayaman. Bakit? Dahil ang pagtaas na ito ay sinabayan ng isang puwersang matagal nang hindi nakikita sa Japan, ang implasyon. Matapos sa mga dekada ng deflasyon, kung saan ang mga presyo ay bumababa, ang pag-akyat ng presyo ng mga bilihin ay isang malaking gulat sa sistema. Ang pagtaas ng sahod ay hindi nakasabay sa bilis ng pagtaas ng presyo ng pagkain, kuryente at iba pang pangunahing pangangailangan na lumikha ng isang nakapanlulumong sitwasyon para sa ordinaryong mamamayan. Dito natin kailangang ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng nominal wages at real wages. Isang konseptong madalas nating makalimutan kapag nakakakita tayo ng dagdag sa payslip. Ang nominal wage ay ang eksaktong halaga ng pera na nakasulat sa iyong payslip, yung numerong pwedeng i-flex. Pero ang real wage ay ang tunay na kakayahan ng perang iyon na bumili ng mga produkto na isinasaalang-alang ang epekto ng implasyon. Parehong nagbabala ang Reuters at ang IMF na ang implasyon na pinalala ng mataas na presyo ng enerhiya at ang paghina ng halaga ng yen ay mabilis na kinakain ng purchasing power ng mga tao. Ibig sabihin, kahit na mas malaki ang inuuwing pera ng isang manggagawa, mas kaunti naman ang nabibili nito sa grocery o mas mabigat bayaran ang bill sa kuryente. Kaya sa papel at sa balita, ang mga sahod ay mukhang maganda, pero sa loob ng pitaka ng mga ordinaryong mamamayan, hindi pa rin sila makahinga ng maluwag. Ito ang punto kung saan ang mga teorya ng ekonomiya ay direktang tumatama sa sikmura ng mga tao na nagpapaliwanag kung bakit ang sentimiento ng mga mamimili ay nananatiling napakababa sa kabila ng magagandang headline. Ang pagbaba ng real wages ay may nakakabahalang epekto sa buong ekonomiya.
Dahil natatakot ang mga mamamayan na hindi sapat ang kanilang kinikita para sabayan ang pagtaas ng halaga ng pamumuhay, ang kanilang natural na reaksyon ay ang maghigpit ng sinturon at mag-ipon ng mas maraming pera para sa emergency. Ang pag-uugaling ito ay nagpapabagal sa domestic consumption o ang kabuuang paggastos ng mga tao sa loob ng bansa. Sa isang ekonomiya kung saan ang pagkonsumo ay bumubuo ng higit sa kalahati ng GDP, ang pag-aatubili ng mga tao na gumastos ay isang malaking preno sa paglago. Ang mga kumpanya, dahil nakikita nilang hindi gumagastos ang mga tao, ay mag-aatubili ring mag-invest sa mga bagong produkto. Ito ay nagiging isang self-fulfilling prophecy ng istagnasyon. Hindi gumagastos ang tao, kaya hindi lumalago ang negosyo. At dahil hindi lumalago ang negosyo, mas lalong hindi tataas ang tunay na sahod. Ang Japan ay natrap sa psikolohikal na kulungang ito kung saan ang takot sa hinaharap ay sumisira sa potensyal ng kasalukuyan. Ang pang-araw-araw na buhay ng isang ordinaryong Hapones ay naging isang patuloy na pag-navigate sa pag-ipit ng budget habang ang pangarap na umasenso ay unti-unting naglalaho na parang bula. Ngayon, dumating tayo sa pinakasentro at pinakamabigat na bahagi ng kwentong ito, ang patibong ng utang pambansa o public debt trap. Kung titingnan ng mga numero, ang Japan ay merong antas ng utang na sapat na para magpabagsak sa karamihan ng mga bansa. Ayon sa datos mula sa IMF Data Mapper, ang kabuuang utang ng pamahalaan ng Japan ay umaabot sa nakakalululang 236.66% ng kanilang GDP. Ito ang pinakamataas na debt-to-GDP ratio sa buong developed world. Mas mataas pa kaysa sa mga bansang dumanas ng matinding krisis tulad ng Greece o Italy. Upang ilagay ito sa perspektibo, ang utang ng Japan ay higit sa dobleng laki ng buong ekonomiya nito. Sa tuwing magpapatupad ang gobyerno ng mga stimulus package o magbabayad para sa lumalaking gastos sa pangangalaga sa mga matatanda, umuutang sila ng panibagong pera. Ang bundok ng utang na ito ay patuloy na lumalaki sa loob ng mga dekada ng walang malinaw na plano kung paano ito mababayaran. Ito ang nagiging dahilan kung bakit maraming analista ang nagtatanong, bakit hindi pa nagde-default ang Japan? Paano nakakaya ng isang bansa na magdala ng ganito kabigat na pasanin ng hindi gumuho ang kanilang sistemang pinansyal? Ang sagot kung bakit hindi pa sumasabog ang Japan ay matatagpuan sa napaka-espesipikong istruktura ng kanilang utang. Hindi tulad ng ibang mga bansa na umuutang sa mga dayuhang mamumuhunan na pwedeng biglang mag-pull out, ang napakalaking bahagi ng utang ng Japan ay pinopondohan sa loob mismo ng bansa. Ang mga bumibili ng mga government bonds na ito ay ang Bank of Japan mismo, ang mga lokal na bangko, mga pension funds at ang mga ordinaryong mamamayang Hapones. Dahil ang gobyerno at ang mga mamamayan ay parehong nasa isang financial ecosystem, ang panganib ng isang biglaang capital flight ay napakababa. Ang utang ay nasa denominasyon ng kanilang sariling pera, ang yen na maaari nilang i-print kung kinakailangan. Ang sistemang ito ay lumikha ng isang matibay na pananggalang laban sa agarang krisis. Ito ang dahilan kung bakit ang utang ng Japan ay parang isang time bomb na hindi sumasabog kaagad, pero palaging nandyan, naghihintay ng maling galaw. Pero ang pagiging ligtas sa agarang pagkabangkarote ay may napakalaking kapalit na tahimik na sumasakal sa bansa. Ano ang kapalit ng napakalaking utang na ito? Ang sagot ay ang matinding pagkawala ng policy space o kalayaan ng gobyerno na gumalaw. Dahil sa sobrang laki ng utang, kahit ang pinakamaliit na pagtaas sa interest rates ay magdudulot ng napakalaking dagdag sa bayad sa interes ng gobyerno. Kung tumaas ang interes, malaking bahagi ng pambansang budget ang mapupunta lamang sa pagbabayad ng interes sa halip na mapunta sa edukasyon o inobasyon. Ito ang naglalagay sa gobyerno at sa central bank sa isang napakahigpit na straitjacket. Hindi sila makagawa ng mga agresibong hakbang para pasiglahin ang ekonomiya dahil nakatali ang kanilang mga kamay sa bigat ng utang. Ang gawaing ito ay nagiiwan sa Japan na napaka-vulnerable kung sakaling magkaroon ng panibagong pandaigdigang shock. Habang ang paglago ng ekonomiya ay patuloy na mahina, ang bigat ng utang ay lalong nagiging pabigat.
Ang sitwasyon ay hindi isang dramatikong pagguho, kundi isang mabagal na pagkalunod sa ilalim ng sariling mga obligasyon, kung saan ang bawat patakaran ay nililimitahan ng takot na mag-trigger ng isang fiscal crisis. Matapos nating suriin ang nasyonal na utang, dadalhin tayo nito sa ikaapat na malaking sakit ng ulo ng Japan, ang masalimuot na pulisiya sa pananalapi ng Bank of Japan, BOJ. Sa loob ng maraming taon, ang BOJ ay nagpatupad ng isang napaka-radical na eksperimento, ang pagpapanatili ng interest rates ng napakababa, minsan pa nga ay negatibo, para piliting pasiglahin ang pag-utang. Pero ngayon, nahaharap sila sa isang napakatinding dilema. Kailangan na nilang makatakas mula sa panahong ito ng ultra-low interest rates dahil ang pandaigdigang kapaligiran ay nagbago na at ang inflasyon ay nagsimula ng maramdaman. Gayunpaman, takot na takot ang BOJ na baka masakal nila ang napakahinang paglago ng ekonomiya kung magtataas sila ng interes ng mabilis. Ito ay isang napakadelikadong pagbabalanse. Kamakailan, ipinakita ng datos ng BOJ na ang core inflation ay minsan bumabagsak sa ibaba ng target na 2%, pangunahin dahil sa mga subsidyo ng gobyerno para pababain ang presyo ng petrolyo. Pero kung titingnan ng iba pang mas malalim na sukatan, ang inflasyon ay mas mataas sa inaasahan na nagpapahirap sa paggawa ng desisyon. Ang sitwasyon ng Bank of Japan ay isang perpektong halimbawa ng Catch-22. Isang sitwasyon kung saan kahit anong piliin mo ay may dalang matinding panganib. Tingnan natin ang kanilang mga pagpipilian. Unang opsyon, maaari silang lumaban sa inflasyon sa pamamagitan ng agresibong pagtaas ng interest rates tulad ng ginawa ng Federal Reserve sa Amerika. Pero kung gagawin nila ito, biglang tataas ang gasto sa pag-utang ng mga negosyo at mamimili na siguradong papatay sa anumang natitirang sigla ng ekonomiya at mas malala pa, magpapalobo ito sa gastos ng gobyerno sa pagbabayad ng kanilang higanteng utang. Ikalawang opsyon, maaari nilang panatilihing mababa ang interest rates para suportahan ang paglago. Pero ang panganib naman dito ay ang patuloy na paghina ng halaga ng Japanese yen kumpara sa US dollar. Dahil ang Japan ay nag-i-import ng karamihan sa kanilang pagkain at langis, ang mahinang yen ay nangangahulugan ng napakamahal na importasyon. Ang imported inflation na ito ay direktang ipapasa sa mga mamimili na lalong magpapababa sa kanilang real wages. Ang Japan ay naipit sa pagitan ng isang bato at isang matigas na pader kung saan ang anumang galaw ay may malubhang kahihinatnan. Ang paghina ng Japanese yen sa mga nakalipas na panahon ay hindi lang isang simpleng numero sa foreign exchange market. Ito ay isang pangyayari na may malalim na epekto sa buong lipunan. Sa nakaraan, ang mahinang yen ay itinuturing na paborable dahil ginagawa nitong mas mura ang mga produktong iniluluwas ng Japan tulad ng mga kotse at electronics. Subalit, nagbago na ang mundo. Marami sa mga malalaking kumpanyang Hapones ay naglipat na ng kanilang mga pabrika sa ibang bansa, kaya hindi na nila nararamdam ang buong benepisyo ng mahinang pera. Sa kabilang banda, ang mga domestic na kumpanya at ang mga ordinaryong mamamayan ang sumasalo ng matinding parusa. Ang bawat bariles ng langis at bawat tonelada ng trigo na binibili ng Japan mula sa labas ay nagiging mas mahal. Ang patakarang pananalapi na sana ay magliligtas sa ekonomiya ay nagiging mismong instrumento na nagpapahirap sa pang-araw-araw na buhay. Ang BOJ ay tila nagmamaneho ng sasakyan sa isang madulas na kalsada na walang preno kung saan ang pagliko sa kanan o kaliwa ay parehong magdadala sa kanila sa bangin ng krisis pang-ekonomiya. Dumating tayo sa ikalima at huling malaking dagok na nagpapabilis sa paghina ng Japan, ang walang awang kompetisyon sa pandaigdigang merkado. Ang modelong pang-ekonomiya ng Japan na nagdala sa kanila sa rurok noong 1980s ay nakadepende ng matindi sa pag-export at kahusayan sa manufacturing. Sila ang walang katunggaling hari ng electronics at sasakyan. Pero ang mundo ngayon ay nagbago na ng tuluyan. Ang mga pandaigdigang supply chain ay naging mas pira-piraso. Ang Amerika ay nagiging mas proteksyonista at mas madalas gumamit ng mga taripa para protektahan ang kanilang sariling industriya. Ang China, na dati ay pabrika lamang ng mga murang produkto, ay nag-transform sa isang technological powerhouse
na nakikipagkumpetensya ng matindi sa Japan sa mga larangan ng electric vehicles, AI, at advanced manufacturing. Hindi na nag-iisa ang Japan sa itaas. Ang kanilang posisyon ay patuloy na inaatake mula sa lahat ng direksyon at ang kanilang mabagal na kakayahang mag-adapt ay nagiging sanhi ng pagkawala ng kanilang dominasyon sa merkado. Ang banta sa ekonomiya ng Japan ay hindi lamang nagmumula sa mga superpower tulad ng Amerika at Sina. Nagmumula rin ito sa kanilang mga kalapit bansa sa Asia na dati ay nasa likuran lamang nila. Ang South Korea at Taiwan ay lumitaw bilang mga higante sa mga kritikal na teknolohiya. Halimbawa, sa industriya ng semiconductors ang tinatawag na langis ng ika. 21 siglo ang Taiwan at South Korea ay kinuha ang mga posisyon na dating pinangungunahan ng mga kumpanyang Hapones noong 1980s. Sa larangan naman ng consumer electronics at pop culture exports, ang South Korea ay nagpakita ng mas agresibo at mas malikhaing diskarte. Ang Japan ay naiwan sa mga maliliit na bahagi ng supply chain, tulad ng paggawa ng mga espesyal na kemikal, pero nawala na sa kanilang dominasyon sa mga produktong direktang ibinebenta sa mga konsumer na nagdadala ng pinakamalaking kita. Ang paglipat ng kapangyarihang ito ay nagpapakita na ang Japan ay hindi na ang nag-iisang sentro ng inobasyon sa Asia, kundi isa na lamang sa maraming manlalaro na nakikipaglaban para mapanatili ang kanilang natitirang kahalagahan. Ang epekto ng pagkawala ng dominasyon sa pandaigdigang merkado ay direktang makikita sa mga pang-ekonomiyang projection. Ayon sa pinakabagong forecast ng OECD, ang external demand para sa mga produkto ng Japan ay inaasahang magiging isang pabigat sa kanilang paglago sa mga darating na panahon. Nangangahulugan ito na hindi na maaasahan ng Japan ang pag-export para isalba ang kanilang ekonomiya tuwing humihina ang paggastos sa loob ng bansa. Sa madaling salita, ang dalawang pangunahing makina ng ekonomiya ng Japan, ang domestic consumption at ang exports ay parehong nawawalan ng lakas. Ang mundo ay unti-unting lumalayo sa pag-asa sa mga produktong Hapones, habang ang mga sariling mamamayan ng Japan ay walang kakayahang punan ang kakulangan sa demand. Ang structural shift na ito ay nagiiwan sa Japan na nakahiwalay at mas mahina kaysa dati. Hindi ito isang pansamantalang pagbagsak ng merkado. Ito ay isang malalim at permanenteng pagbabago sa geopolitical landscape kung saan ang Japan ay nahihirapang mahanap ang kanilang bagong posisyon. Dito na tayo papasok sa pinakamahalaga at pinakanakakatakot na konklusyon ng ating pagsusuri. Maraming tao ang naghihintay ng isang malaking krisis sa Japan isang araw kung saan babagsak ang stock market ng 50% na lilikha ng pandaigdigang panic. Pero ang tunay na nangyayari ay mas malalim at mas nakakapanlumo. Ang ekonomiya ng Japan ay hindi sumasabog sa isang maingay na paraan. Ito ay nanghihina sa isang paraan na mas nakakatakot mabagal, matagal, at nagiging normal na lamang para sa buong lipunan. Ang mga tao ay nasanay na sa hindi pagtaas ng kanilang pamantayan ng pamumuhay. Nasanay na silang makita ang mga walang laman na bahay sa probinsya at ang mga nagsasarang paaralan. Ang normalization of decline o ang pagtanggap sa paghina bilang isang normal na bahagi ng buhay ang tunay na pumapatay sa espiritu ng isang bansa. Kapag ang isang lipunan ay tumigil sa paniniwala na ang bukas ay magiging mas mabuti kaysa ngayon, ang ekonomiya ay nawawalan ng pinakamahalagang gasolina nito, ang pag-asa at ambisyon. I-summarize natin ang mga puwersang unti-unting umuubos sa higanting ito. Ito ay hindi isang simpleng kaso ng maling pamamahala sa loob ng isang termino ng gobyerno. Ito ay isang structural na pagguho na naganap sa loob ng mga dekada. Nagsimula ito sa isang demograpiyang hindi na kayang suportahan ang sarili nito, isang lipunang tumatanda. Sinundan ito ng isang sistema ng korporasyon na nabigong mag-innovate sa bilis na kinakailangan sa digital age na nagresulta sa napakababang produktibidad. Pagkatapos, ang mga mamamayan ay inipit ng ilusyon ng pagtaas ng sahod na kinakain lamang ng implasyon. At sa ibabaw ng lahat ng ito ay ang napakabigat na bundok ng utang pambansa na pumipigil sa anumang agresibong patakaran para iligtas ang ekonomiya, na pinalala pa ng isang Bank of Japan na naipit sa dilema.
Habang nangyayari ang lahat ng ito sa loob ng bansa, ang labas na mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot, ang mga kakompetensya ay lumakas, at ang posisyon ng Japan ay unti-unting lumiit. Ang pagsasama-sama nila ay lumikha ng isang perpektong bagyo ng matagalang istagnasyon. Kaya ano ang tunay na nakakagulat na dahilan sa likod ng pagbagsak ng Japan? Ang nakakagulat ay walang iisang malaking kontrabida. Walang iisang sakuna na masisisi. Ang nakakagulat ay kung paano ang isang superpower ay maaaring mabura hindi sa pamamagitan ng isang pagsabog, kundi sa pamamagitan ng libu-libong maliliit na hiwa. Ito ay ang patunay na ang isang bansa ay maaaring magmukhang mayaman at maayos sa panlabas, habang ang mga panloob na pundasyon nito ay unti-unting naaagnas. Ang kwento ng Japan ay isang malaking babala sa iba pang mauunlad na bansa, lalo na sa Europa at maging sa China, na nagsisimula na ring makaranas ng parehong mga problema. Ipinapakita nito na ang yaman na naipon sa nakaraan ay hindi garantiya ng kasaganaan sa hinaharap kung ang mga istruktura ng lipunan ay hindi kayang mag-adapt sa mga pagbabago ng panahon. Ang paghina ng Japan ay hindi isang aksidente. Ito ay ang resulta ng hindi pagpansin sa mga tahimik na babala hanggang sa huli na ang lahat para baguhin ang direksyon. Upang mas maintindihan kung bakit nahihirapan ang Japan na makaahon, kailangan nating silipin ang kanilang kultura, isang kultura na nagbigay sa kanila ng lakas noon, pero nagiging hadlang ngayon. Ang lipunang Hapones ay nakabatay sa matinding pagpapahalaga sa katatagan at pag-iwas sa panganib. Sa negosyo, mas pinipili ng mga manager ang mabagal na paggawa ng desisyon kaysa sa mabilis na mga hakbang na maaaring magdulot ng pagkakamali. Ang takot sa kabiguan ay napakatindi, kaya't ang mga kabataan ay mas pinipiling magtrabaho sa mga established na korporasyon kaysa magtayo ng sariling negosyo. Ang kakulangan ng entrepreneurial spirit na ito ang pumipigil sa pag-usbong ng mga bagong industriya, habang ang Silicon Valley ay ipinagdiriwang ang pagkabigo bilang isang aral sa Japan. Ang pagkabigo sa negosyo ay madalas na nagdadala ng matinding kahihiyan. Ang kultural na pag-iwas sa panganib na ito ay makikita sa lahat ng antas, mula sa mga mamimili na nagtatago ng cash hanggang sa mga CEO na nag-iipon ng corporate cash reserves sa halip na invest ito, at sa mga politiko na natatakot na gumawa ng masakit na reforma. Sinubukan ng gobyerno na labanan ang pagliit ng lakas paggawa sa pamamagitan ng paghikayat sa mas maraming kababaihan na pumasok sa corporate world, ang Womenomics. Sa papel, tumaas nga ang bilang ng mga babaeng nagtatrabaho, pero ang realidad ay mas komplikado. Karamihan sa mga trabahong nakukuha ng mga kababaihan ay irregular o part-time na mga posisyon na may mababang sahod at walang katiyakan. Ang glass ceiling o ang hindi nakikitang hadlang sa pag-angat ng mga kababaihan sa mga posisyon ng pamumuno ay nananatiling napakatibay. Dahil hindi nagagamit ng buo ang potensyal ng kalahati ng kanilang populasyon, patuloy na nagdurusa ang produktibidad ng bansa. Bukod pa rito, ang mahabang oras ng pagtatrabaho at ang kakulangan ng sapat na pasilidad para sa childcare ay naglalagay sa mga kababaihan sa isang imposibleng sitwasyon. Pumili sa pagitan ng karera at pagbuo ng pamilya. Ang pagkabigo ng sistemang ito na magbigay ng tunay na pantay na pagkakataon ay isang napakalaking pag-aaksaya ng human capital na nagpapabilis sa pagbagsak ng ekonomiya. Ang karanasan ng Japan ay nag-aalok ng isang malalim na aral tungkol sa limitasyon ng paglago. Sa loob ng mahabang panahon, ang pandaigdigang kapitalismo ay nakabatay sa paniniwala ng walang hanggang paglago. Pero ang Japan ang unang pangunahing bansa na tumama sa pisikal at demograpikong pader ng limitasyong ito. Ipinapakita nila sa atin kung ano ang nangyayari kapag ang makina ng walang hanggang paglago ay naubusan ng panggatong. Ang hamon ngayon ay hindi na lamang kung paano ibabalik ang Japan sa panahon ng mataas na paglago, dahil iyon ay halos imposible na, kundi kung paano pamamahalaan ang isang ekonomiyang umuurong ng may dignidad. Paano mo mapapanatili ang isang mataas na kalidad ng buhay habang ang iyong GDP ay hindi na lumalaki? Ito ang tinatawag na post-growth society. At ang Japan ang nagsisilbing pangunahing laboratorio ng mundo para sa eksperimentong ito.
Ang kanilang tagumpay o pagkabigo sa pamamahala ng paghina na ito ay magiging blueprint para sa ibang mga bansa sa hinaharap. Ang paghina ng ekonomiya ng Japan ay may malawakang implikasyon sa geopolitics at seguridad ng Asya. Bilang isang pangunahing kaalyado ng Estados Unidos, ang Japan ay matagal nang nagsisilbing pananggalang laban sa lumalawak na impluwensya ng China. Subalit, habang ang kanilang ekonomiya ay nanghihina at ang bigat ng kanilang utang ay lumalaki, ang kakayahan ng Japan na pondohan ang pagpapalakas ng kanilang militar at magbigay ng tulong sa ibang mga bansa ay nalilimitahan. Ang isang mahinang Japan ay nagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pacific. Kung ang Japan ay hindi na kayang mag-project ng lakas pang ekonomiya, ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay maaaring mapilitang mas umasa sa China para sa kalakalan. Ang paghina ng ekonomiya ay direktang isinasalin sa paghina ng impluwensyang diplomatiko at militar. Kaya ang kwento ng Japan ay hindi lamang tungkol sa GDP, ito ay tungkol sa kung paano muling isinusulat ang mapa ng kapangyarihan sa buong Asya dahil sa isang bansang unti-unting nawawalan ng sigla. Habang pinagmamasdan natin ang Japan, hindi natin maiwasang magtanong, sino ang susunod? Ang mga aral mula sa Japanification, isang terminong ginagamit para ilarawan ang isang ekonomiyang na-trap sa mababang paglago at mataas na utang, ay lubhang mahalaga. Ang Europa, lalo na ang mga bansa tulad ng Italy at Germany, ay nakaharap sa parehong demograpikong bangin. Maging ang China ay nakakaranas ng mabilis na pagtanda ng populasyon at isang krisis sa real estate na nakakatakot na kamukha ng naranasan ng Japan noong 1990s. Ang mensahe ng Japan sa mundo ay malinaw, huwag baliwalain ang mga structural na problema. Ang pag-asa sa madaling pera para takpan ang mga kakulangan ay magdadala lamang sa inyo sa isang mahabang istagnasyon. Ang tunay na yaman ng isang bansa ay wala sa dami ng perang naiimprenta. Ito ay nasa sigla ng mga mamamayan nito sa kakayahang magbago at sa katapangan na harapin ang mga malalalim na reforma kahit na ito ay masakit sa maikling panahon. Sa uli, ang pinakamalaking trahedya ng ekonomiya ng Japan ay hindi ang pagkawala ng kanilang posisyon bilang numero 1, kundi ang pagkawala ng kanilang pagnanais na lumaban. Kapag ang buong henerasyon ng mga kabataan ay lumaki sa isang kapaligiran kung saan ang sahod ay hindi tumataas at ang kinabukasan ay laging inilalarawan bilang mas madilim, ang sikolohiya ng bansa ay nasisira. Ang ambisyon ay napapalitan ng pagtanggap. Ang pangarap na magbago ng mundo ay napapalitan ng simpleng pagnanais na huwag na lang masyadong mahirapan. Ito ang tahimik na cancer ng istagnasyon. Hindi nito sinisira ang bansa sa isang magdamag, ngunit kinakain nito ang kaluluwa ng lipunan sa loob ng maraming dekada. Ang Japan ay nananatiling isang napakayaman at magandang bansa, ngunit ito ay isang bansa na tila tumigil sa pag-usad at nakatayo na lamang sa isang escalator na dahan-dahang bumababa. Ang nakakagulat na dahilan ng kanilang pagbagsak ay ang katotohanan na ito ay nangyari ng napakatagal at na ang lahat ay nagpanggap na ang lahat ay ayos lamang habang ang pundasyon ay unti-unting gumuho. Bilang pagtatapos, ang kwento ng ekonomiya ng Japan ay isa sa pinakamahalagang case study sa kasaysayan. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagiging isang makapangyarihang ekonomiya ay hindi isang permanenteng estado, kundi isang kondisyon na dapat patuloy na alagaan at ipagtanggol laban sa katamaran. Ang Japan ay hindi namatay dahil sa isang malalang krisis. Sila ay nanghihina dahil sa bigat ng kanilang sariling demografiya, ang kakulangan ng produktibidad, ang ilusyon ng pagtaas ng sahod, ang bundok ng utang pambansa, at ang pag-aalinlangan sa mga patakaran. Ito ang tunay na mukha ng pagbagsak sa modernong panahon. Hindi isang malakas na pagsabog, kundi isang mahaba at tahimik na paghingal patungo sa pagkalimot. Ako ang inyong macroeconomist at umaasa ako na ang malalim na pagsusuring ito ay nagbukas ng inyong mga mata sa masalimuot na realidad sa likod ng mga headline. Ang nangyari sa Japan ay isang salamin kung saan dapat nating tingnan ang hinaharap ng ating sariling mga ekonomiya. Hanggang sa muli, manatiling mapanuri at patuloy na magtanong sa mga kwentong itinatago ng mga numero.